Buksan natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng Joshua chapter 1 verse number 8. Joshua chapter 1 verse number 8. Diyan po ba kayo? Thank you so much sa mga testimonies. Sabi niyo dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang kunin nating word dyan is success. Ano ho? Manalangin tayo. Salamat po Panginoon sa kabutihan nyo, sa maghapong gabay at patnubay nyo, at salamat sa inyong protection. Nandito kami muli sa bahay nyo upang muling ganapin ang pananambahan sa inyo, Lord. I-bless niyo po ang inyong lingkod. Bigyan niyo po ng wisdom paano po ibabahagi ang inyong salita ng may pagmamahal at malinaw na paliwanag. Patawarin niyo po kami sa lahat ng nagawa namin pagkukulang, pagkakamali, at gawin niyo kaming karapat-dapat sa inyong paningin. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng message ngayon pong gabi is success. Ano ha? Ang nangungusap dito, ang Diyos, ano ha? Ang kinakausap niya ay si Joshua. Bilang batang leader, dadalhin niya yung mga Israelites papuntang Promised Land. Kasi kamamatay po ni Moses dito, ano ho? Si Moses, pagkatapos niyang namatay, ang humalili sa kanyang tungkulin, walang iba kundi si Joshua. Naintindihan natin. Ngayon, si Joshua, pinayuhan siya ng Panginoon, gawin niyang sandata o basihan ng kanyang pamumuno, ay walang iba kundi ang kanyang salita. Salita ng Diyos. Ano ho? Ngayon, ang pag si Joshua ay sinunod niya ang payo ng Diyos sa kanya, hindi lamang tagumpay ang kanyang matatamo, good success pa. Aha. Ang biblical meaning of success ay ito po. Success in God's eyes is faithful to His calling. Dapat ka sa kanyang panawagan. By courage. Kung po bang kahit na nakakaramdam ka ng takot, nagpapatuloy ka pa. Ito yan. Naalala nyo ba si David, nung siya madismaya, mga kasama niyang nadismaya yung kanyang mga sundalo, ibinangon niya yung kanyang sarili. Sabi nga sa English, and David encouraged himself to the Lord. Bumangon siya. Yan po yung success, yung bang sa kabila ng nakakaramdam ka ng pangamba, takot, ay nagpapatuloy ka pa rin, yun ang success. Ano ha? Thankfulness. Alam niyo po ba, isa sa mga instrumento na ikaw ay matagumpay ay yung marunong kang magpasalamat. Naintindihan niyo ha? Tandaan niyo po, ang taong mapagpasalamat, maliit man o malaki, kontento yan sa kanyang buhay. Happy yan. May kapayapaan. Pero pagka ikaw ay naninira ka ng kapwa, sinisiraan mo yung kapwa, hindi ka masaya. Yun ang sign. Self-control, giving sincerity, yan po yung sangkap ng tagumpay. Success. Ano? Ngayon, meron po tayong 4 na bagay na umahad lang sa tagumpay.
four things are obstacle for success. Ano ho? Naintindihan natin, Brad? Ang sabi po ng Panginoon dito, kapag ang salita ng Diyos, pinagbulay-bulayan mo, sabi niya, araw at gabi, at pinag-aralan mo kung anong nakasulat doon, sabi niya, tatanggap ka ng pag-unlad, at hindi lamang pag-unlad, tatanggap ka rin ng mabuting tagumpay. Good success, sabi niya dyan eh. Kaya kapag ang tao, Kristiyano, tama yung pinag-aaralan ni Brother Jonathan, na obedience lang talaga ang katapat ng blessings. Obedience lang talaga ang katapat ng pampahaba ng buhay. Commitment sa Panginoon. Naalala niyo ba si Solomon, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, ilagay mo sa puso mo ang utos ko. Ito yung matatanggap mo, sabi niya, magandang buhay, mahabang buhay, at mapayapang buhay. Pinangako ng Diyos kay Solomon yun. Siyempre, ang message niyang yun para sa lahat. Although kaharap niya si Solomon, ano? So, kaya kapatid, patuloy kang mangako sa Panginoon, pahahabaan niya buhay mo. Amen? Naintindihan natin. Kaya ngayon, meron pong 4 na hadlang for success. Nandiyan po ba kayo? Para malaman nyo, ano ho? Kasi yung paraan ng pag-unlad, maging masunurin ka lang eh. Sa utos niya eh. Amen? Okay, pero may hadlang, ano ho? Ang kumakalaban sa pag-unlad na ino-offer ng Diyos kay Joshua at sa atin, number 1, doubt. Magduda ka. Yun lang, ano? Tingnan natin sa number chapter 14 verse 30. Numbers chapter 14 verse 30. Ito yung kausap ng Panginoon, ano? Ang kausap ng Panginoon dito, yung mga Hudyo, puro duda sila sa Panginoon eh. Ano? Nagdudaero sila, kumbaga. Sabi ng Panginoon sa verse 30, ano ha? Doubtless ye shall not come unto the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Biro mo kapatid, yung nililid po ni Moses papuntang promised land, walang nakarating except kay Caleb at kay Joshua. Di ba pangako ng Panginoon nung dalhin ni Moses yung mga Israelite papuntang promised land from Egypt? Ano ho? Di ba ang promise niya? 3 days lang makarating sila doon. Amen? Dahil po sa pagdududa, dahil sa pagmumurmur, dahil sa pagiging disobedient nila, yung 3 days naging 40 days. Nagpapatuloy sila sa mali, nagre-rebelde sila sa Diyos, nagmumurmur, lahat nireklamo. Yung 40 days naging 40 years. See? Because of their disobedient attitude, the blessing of God is umaatras. Naintindihan niyo ang ibig sabihin? Kaya kapatid, biro mo, 40 years, gaano katindi ng paghihintay na yan? Ha? Ano, kumbaga kapatid, isang araw lang dapat na mag-wonder, naging 1 year. Gaano katindi na? Amen? Kaya mga kapatid, tatanda natin, ang pagdududa hindi nagdudulot ng tagumpayan sa buhay natin. Hindi yan nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Once na magduda ka, ito yung naipuproduce nito. Number 1, takot. Duda ka na eh. Number 2, mawalan ka na ng ganang magpatuloy. Nagduda ka na eh. Hindi niyo?
Number 3, ito yung naibubunga ng pagdududa. Magiging negatibo ang isip mo. Pagdudaero ka. Hindi na yung dudaero, di ba? Hindi niya ho. Yan ang nangyari sa mga Israelites because of their doubt to the Lord. Biro mo yung 3 days journey naging 40 years. Gano'ng katindi niyan? Naalala mo, in-expect mo yung blessing, tapos katagal pa bago dumating. Merong yan. Ano ibig sabihin ng doubt? Number 1, unbelief. Hindi ka naniniwala. Kaya nagdududa ka. Amen? Number 2, ano po ba yung nangyari dyan sa aklat na yan? Numbers. Basahin niyo po ang chapter 14. Kabuuan yan. Doon makita kung anong ginagawa ng mga Israelites na yan. Confusing heart. Ang kanilang puso, confused. Hindi mo maintindihan. Kumbaga sa aklat ng Revelation, ang sabi ng Panginoon sa mga confusing heart, iluluwa ko kayo. Hindi kayo maintindihan. Sala sa init, sala sa lamig. Iluluwa ko nga kayo. Sabi ng Panginoon sa iglesia na doon sa Laodicean. They are lukewarm ang tawag. Naintindihan natin. Lack of confidence and trust sa Panginoon. Yan ang bunga ng pagdududa. Lack of transparency. Pag sinabing lack of transparency, wala kang pagbabago. Kung dati dudaero ka, hanggang ngayon dudaero ka pa rin. Naintindihan natin. Hadlang yan sa tagumpay. Pagdududa. Amen? Kahit sa relasyon. Pag nagduda ka sa relasyon, mag-isip ka na ng hindi maganda. Trust in the Lord. Trust your husband. Trust your wife. Amen? Trust your member. Trust your pastor. Yan. Trust God first. Yan ang ibig ko sabihin. Okay. Naintindihan niyo po ba? Ang hadlang 40s are obstacle for success. Number 1, doubt. Number 2, hidden sin. Kasalanan na nakatago. Amen? Nandiyan po ba kayo? Okay. Psalm 66 verse 18. Yan na niya. Dito tayo sa awit. Chapter 66 verse 18. Nandyan po ba kayo? Okay. Sabi niya ko sa Psalms chapter 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Amen? Kung ang kasalanan, sabi niya, inaalagaan ko, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Kahit araw-araw kang umihingi ng successful, prosperous, successful, wala, hindi ka pa rin pakikinggan. Bakit? Meron kang hidden sin. Amen? Naintindihan mo ba natin? Yan ang tawag dun sa hidden sin, covered sin. O di kaya, hermetic sin. Inaalagaan mo. O di kaya unrevealed sin. Kasalanan nakabalot ng plastic. Hindi niya. Kaya sabi ng Panginoon, you need to confess that. Amen? Turn your Bible in the book of Proverbs chapter 28 verse 1. Nandiyan pa po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Okay. Sabi niya dito, the wicked flee when no man pursue it. The righteous are bold as a lion. Verse 13, tingnan niyo ang pinakasusi niyan, 13. Sabi niya dito, he that covereth his sin
shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh, then all shall have mercy. Pag kinalimutan mo daw ang kasalanan mo, maaawa ang Diyos sa iyo. Meaning, minsan nang nakagawa ng mali, minsan nagkamali, huwag nang babalikan. Meaning niya, lahat naman tayo nagkakamali eh. Kahit nga pastor nyo eh, hindi siya perfect. Nagkakamali din yan. Lalo na kung minsan sa pag-i-English, minsan nahalata ako yan eh. Okay? So, ibig sabihin, ano man ang kasalanan, covered sin, hermetic sin, unrevealed sin, ang ibig sabihin yan, hadlang yan sa tagumpay. Naintindihan niyo? Kasi sabi niya dito, ang sino man nagtatakip ng kasalanan, hindi uunlad. Pero ang sino mang nagsasabi ng tapat at kinakalimutan, maaawa ang Diyos sa kanya. Nakuha niyo po ba? Hello? Ang hadlang sa tagumpay, doubt and hidden sin. Nagigit natin. Apat yan eh. Nandiyan po ba kayo? Okay. Number 3. Unfaithfulness. 1 Samuel chapter 15. Ano ha? 1 Samuel chapter 15. Balikan natin yung buhay ni Haring Solomon. Haring Saul. Na madalas nating pinag-aaralan itong buhay ni Haring Saul eh. Eto na ho. Hello, nandiyan po ba kayo? Okay. Beginning verse 2. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Now go and smite Amalek, utterly destroy all that they have, spare them not, but slay both man, woman, infant, and suckling, ox, sheep, camel, and ass. Hindi ng Panginoon, ano? Sabi ng Panginoon kay Haring Saul, Saul, girahin mo ang mga Amalekites. Wawasakin mo sila, dudurugin mo sila, wala kang ititira. Kung pag-aaralan natin yung mga Amalekites, sila ho yung taong hindi naniniwala sa Diyos. Naintindihan niya ha? Sila yung dapat inaasahan ng Diyos tutulong sa mga Israelites kasi dadaan sa border ng Amalekites ang mga Israelites. Para bang sila pa yung nagturo, dito dumaan itong mga Israelites. Ano ha? So, kaya mga kapatid, naalala ng Diyos sa kanila yun. Kaya pinalilipol ng Diyos kay Haring Solomon ang mga Amalekites because they did not believe God. Naintindihan nyo na? So ngayon, ang problema kay Saul, imbes na lipulin lahat, abay, lahat ng matatabang hayop katulad ng tupa, baka, lahat yan tinira, pati yung hari, hindi niya pinatay. Ang purpose niya, bakit siya kumuha ng tupa, baka ihahandog daw sa Panginoon. Ang purpose niya naman sa hari, hindi niya pa pinatay, pahirapan siya bago patayin. Gantihan talaga, pahirapan bago patayin. Ano? Dinala sa kampo. Nung malaon nang nandun yung mga hayop, umiiyak. Siyempre, narinig ng Panginoon yun. Bakit mayroong hayop na umiiyak?
Hindi ba ninipol ni Saul yung mga hayop? Meron siyang tinira. O, ganun ang tanong. Tapos nireport. Ayun. Nagalit ang Panginoon. Puntahan mo si Haring Saul, pagsabihan mo siya sa kanya pagiging rebelde. Naintindihan niyo, kapatid? So, ibig sabihin, kapatid, dahil sa pagre-rebelde niya, ito yung ginawa ng Diyos. Verse 23, verse 23 eh. Andiyan po ba kayo? Verse 23. Basahin ko po. Sabi niya, for rebellion is as the sin of witchcraft. Ang pag-aalsa o pagre-rebelde katulad ng kasalanan ng mangkukulam. Mapanakit. Baga, pag ikaw nagre-rebelde, ang nasasaktan dyan ang Panginoon. Yung mga mangkukulam, mapanakit yan eh. Di ba? Yung meron silang manikang parang basahan, tapos tutusok ang karayom para kulamin ka lang. Sabi pa niya dito, stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Kita niyo? Yung posisyon niya bilang hari, binawi sa kanya because of his unfaithfulness. Naintindihan niyo? Brethren, pag ikaw ay hindi tapat, una, pag hindi ka tapat sa Diyos, hindi ka tapat sa pamilya mo, lahat ng iyo babawiin. Tinan niyo po, hindi siya sa tapat sa Panginoon. Pinalilipo lang ng Diyos kay Haring Solomon yung mga Amalekites. Hindi niya nilipo lahat. Kung ilalagay natin sa human thought, parang maganda yung ginawa niya, kinuha niya ang mga matatabang tupa para ihandog sa Panginoon. Kung sa human thought ang ating basihan. Pero hindi ganun eh. God's thought eh. I-destroy mo lahat, kahit nga yung mga sanggol, pinalilipol niya eh. Yung pasusuin na sanggol. Walang titira kasi makasalanan sila eh. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Isa sa mga kinagagalit ng tao o ng Diyos sa tao ay yung ayaw maniwala ng tao sa Diyos. Kahit anong relihiyon mo, basta hindi ka niniwala sa Diyos, galit ang Diyos sa'yo. Amen? Nakin natin. Because of his unfaithfulness sa Panginoon, the favor of God is departed from him. Ang favor ng Diyos, kapatid, lumayo kay Haring Saul. Members, makinig kayo. Ala ng pinakamasaklap sa buhay dito sa mundong ito pag walang favor ng Diyos sa'yo. Amen? Pag wala ng favor ang Diyos sa'yo, yan ang pinakamiserableng buhay. Wala ng favor ang Diyos sa'yo. Na kahit anong gawin mo, walang mangyayari sa buhay. Kumbaga sa sakit, kahit sinong espesyalistang doktor ang gagamot sa'yo, ubusin mo lahat ng ari-arian mo, ng pera mo, kahit na bilyones yan. Pag wala ang favor sa'yo, walang mangyayari. Naiintindihan niyo, masaklap yan. Okay. Paano mawawala ang favor ng Diyos sa'yo? Pag nagduda ka, pag may kasalanan ka tinatago. Pangatlo, pag hindi ka tapat. Amen? Hindi ka tapat sa Diyos. Hindi ka tapat sa church. Hindi ka tapat sa pamilya mo. Yun lang yan. Amen? Kaya, yung pagiging unfaithful niya sa Diyos, ang favor ng Diyos umalis sa kanya. Sabi niya, dahil tinanggihan mo yung utos ko, nireject mo, i-reject din kita bilang hari. Kaya yung posisyon bilang hari
kay Haring Saul, ibinigay ng Diyos kay Haring David. Nakuha natin? Kaya members, ano man po ang meron ka, kayang bawiin ng Diyos yan, ibibigay niya sa iba. Amen? Yan ang dapat mong katakutan. Okay. Ano ho? Unfaithfulness. Ano pong bunga ng unfaithfulness? Hindi ka masunurin. Yan lang yan. Not obeying the Lord. Pangalawa, disobedient ka. Pangatlo, disloyal ka. Disobedience, disloyal, parang ganun lang din yan. Ano ho? Okay. Naintindihan natin? Matigas ang ulo mo. Stubborn ka. Sabi niya dito, stubborn eh. Di ba yung stubbornness, tinuturo ko sa inyo? Stubbornness. Meaning, magaling siyang mga tuwiran. Magaling siyang magtanggol sa sarili. O di kaya, kaya niyang ipagtanggol ang mali. Magaling siyang mga tuwiran sa mali. Yan pong ibig sabihin ng stubbornness. Halos kabataan niya galing. Kasi ganyan. One time, kapatid, nag-request sa akin ng head ng DSWD. Pastor, tulungan mo ako. Nakita niya ako. Pwede niyo po ba akong tulungan, Pastor? Bakit? Sabi ko, Joy ang pangalan niya, no? Bakit, Ma'am Joy? Bakit kami ng tulong sa akin? Meron kasing bata dito. Ang tigas ng ulo niya. Ang galing, mga tuwiran. Sabi, nandun pala sa office niya. Ayun, tinignan ko. Kilala ko pa ang mga bata na yun. Kilala ko. Ay, kilala niyo pala si Pastor. Opo, ma'am. Kilala mo sila, Pastor? Opo, kilala ko yung mga yun. Na ganyan, hindi ko na sasabihin ng mga pangalan. Alam niyo po, kapatid, ginamitan ko sila ng panalangin, ginamitan ko sila ng salita ng Diyos, ginamitan ko sila ng malumanay na salita. Ang tatapang. Ha? Mga baptist pa yun, ha? Pero hindi dito. Sa ibang simbahan dito sa Bungabon, mga baptist sila. Okay? Kilala niyo pala si Pastor. Makinig kayo sa akin. Sabi ko, kilala ko. Okay, sa madalit salita, dahil sa pagbigay ko ng payo sa kanila, naggumamit ako ng mga talata na yung init, yung alab na nararamdaman nila sa isa't isa, naglambot. Sumuko rin sila sa kanya. Nag-iyakan sila. Naiintindihan niyo? Okay. Nakuha niyo po yung ibig sabihin, kapatid. So, kapatid, disobedience, disloyal, yan ang bunga ng hindi katapang. Naintindihan niyo, ha? Hadlang po yan sa tagumpay. Nandiyan po ba kayo, kapatid? At number 4, matatapos na tayo dito. Ang tawag po dito is self-will. Self-will. Nandiyan nyo, para malaman natin yung salitang self-will. Okay. Tingnan nyo po verse 9. Okay. But Saul and the people spared Agag. Kasi sinabing spared, tinira. And the best of the sheep, yung mataba. And the oxen, matabang tupa, matabang baka. And of fatling, mataba din ang tinutukoy dito, malusog. Of the lambs, na hindi na natin, tupa din. And all that was good, at ang lahat ng mabuti, would not utterly destroy them. But everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly,
And the same word of the Lord unto Samuel saying. So, ibig sabihin, mga kapatid, meron siyang self-will. Kung ano yung gusto niya, siyang gagawin niya. Imbes na yung gusto ng Diyos, ang dapat niyang gawin, ang hindi niya ginawa, ay imbes na ang gusto ng Diyos, ang dapat niyang gawin, ang ginawa niya, yung sarili niyang kagustuhan. Naintindihan niyo ho? Yan ang madalas nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Ang sarili nilang kagustuhan ang nasusunod, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Naintindihan niyo kayo, kapatid? Imbes na ang kagustuhan ng Diyos ang nasunod, ang kagustuhan nila ang nasusunod. Kaya napapahamak. Naintindihan niyo ho? Okay. Naalala niyo sa New Testament, naalala niyo ba yung mag-asawa, si Ananias saka si Sapphira, di ba? Nag-commit sila sa Panginoon. Maibenta lang ang kanilang ari-arian. Ipinangako nila sa Panginoon nung naibenta na. Dahil meron silang sariling kalooban, self-will, hinati nila. Imbes na ibigay mo yung commitment, hinati pa nila. Alang nakakaalam ha. Pero yung lingkod ng Diyos, tatandaan nyo, meron siyang self-discernment. That is God's gift for him. Tandaan nyo po, ang pastor, meron siyang special gift galing sa Diyos. Yun po yung meron siyang strong discernment. Kinausap po ni Peter si Ananias, salika dito, sabi niya, bakit ka nagsinungaling? Sabi niya, na dapat ibigay niyo yung commitment niyo ng buo, bakit hinati niyo? Tatandaan mo, hindi ka nagsinungaling sa tao, sa Diyos ka rin nagsinungaling. Alam niyo po ba, nung pagkarinig po ni Ananias ang message ni Peter sa kanya, bigla siya nangisay, namatay. Ganon kasela ng panahon na yun. No? Buti yung panahon natin ngayon, under grace tayo eh. Mahabang pasensya yan. Ang ibig sabihin ng under grace. No, hindi rin mahabang pasensya ang Panginoon sa atin eh. Kung hindi mahabang pasensya ang Panginoon sa atin, matagal na tayo nawala. Ako nga, siguro. Kung hindi mahabang pasensya ng Diyos sa akin eh, hindi na ako nakarating sa Bungabon eh. Doon pala sa Tarlac eh. Kinuha na ng Diyos ang buhay ko eh. Ilang beses na akong tumatanggi sa Kanya. Naintindihan niya ha? Ano po ang nakapaloob sa salitang self-will? Number 1, narrow-minded. Pag sinabing self-will, meron kang narrow-minded. Sa Tagalog ng narrow-minded, makitid ang isip mo. Kumbaga sa kasabihan ng tao, mababaw ang pinaghuhugutan mo. Naiintindihan niyo po ba? Narrow-minded. Kahit paliwanagan mo ng tama dahil maiksi ang kanilang kaisipan, hindi pa rin sila naniniwala. Naiintindihan niyo? Kasi meron akong kakilala. Dahil narrow-minded, narrow-minded, kahit maliwanag ang turo mo, mahusay kang magsalita, kahit maliwanag, malinaw, because of their narrow-minded, wala pa rin pagbabago. Amen? Narrow-minded. Pag hindi nyo linawak ang narrow ay yung isip nyo, madali kayong mag-isip ng negatibo. I will give example. Naalala nyo ba yung turo ko noon eh?
pag ang isip mo hindi malawak. Tandaan nyo, hindi lahat ng nakikita ng mata, yun na yung totoo. Hindi niya ha. Okay, naalala niyo yung kwento ko? Dalawang magkumpare kumakain ng puto. Yung isang kumpare kumain ng puto, bumara dito sa lalamunan. Hindi makahinga, di ba? Tapos ang ginawa ng kumpare, niyakap niyang ganon para isaldak. Hindi niya isaldak. Hindi niya isaldak, kapabayan yun eh. Nawakan ng ganon, sinaldak ganon, biglang may pumasok na tao. Nakita niyang pagsaldak. Nag-isip ka agad ng negatibo. Eh, sino kayong bakla sa kanila? Hindi nga ho. Hindi lahat ng nakikita ng mata, yun ang totoo. Pero pag makikita ang utak mo, ay, bakla pala siya. Hindi niya, hindi ko sabihin. Kaya kapatid, ingat sa pag-iisip ng negatibo. Yan ang ibig sabihin, narrow-minded. Pero kung malawak ang pang-unawa mo, hindi mo kaagad siya hahatulan. Naintindihan niyo, ho? Maging broad-minded ka. Kaya gaya na sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng nakikita ng mata, yun ang totoo. Yung ginawa kong example sa inyo. Naintindihan niyo, ha? Okay. Number 2, yung self-will, nakapalog doon ng narrow-minded. At number 2, tenacity. Pag sinabing tenacity, ito po yung walang pagbabago. Ang church na to, lahat tayo na bago. Pero huwag niyong hayaan manatiling ganun ka na lang. Dapat nag-i-improve ka. Hindi niya, ha? Kung wala kang improvement itong 2023, sana 2024 magkakaroon ka ng improvement. Hindi niyo ba? Kung dati hindi ka namimigay ng babasahin, sana sa 2024, namimigay ka na ng babasahin. Yun yan. Dapat may pagbabago ka. Huwag kang maging stagnant. Naintindihan yung salitang stagnant, ano? Let me explain about stagnant. Tubig na hindi umaagos. Babaho yun eh. Dapat yung tubig umaagos para may napapalit. Pag stagnant yan, babaho yan. Anuhin ng kiti-kiti yan, maraming lamok yan. Hello, nandyan po ba kayo, Fred? Okay. Walang pagbabago. Immature. Amen? Ang Kristiyanong immature, ano siya, moody siya. Sana hindi tayo moody. Ano? Okay. Number 3, ang self-will, maliban sa narrow-minded siya, tenacity, walang pagbabago, meron siyang self-opinionated. Opinionated siya, ang ibig ko sabihin. Alam niyo po ba yung salitang opinionated? Ang kahulugan niyan, mataas ang pagkilala niya sa sarili niya. Opinionated. Ang tingin niya sa kapwa niya, maliit, mababa. Pero sa tingin sa sarili niya, mataas. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin? Self-will yan. Amen? Pang-apat, kapatid, matigas ang ulo niya sa pangangatwiran. Sa mali na. Kaya niya pang pangatwiranan. Self-will po yan. Naintindihan niyo ba? May bata ng ganun, ha?
Masaksihan mo na ang mali niyang ginagawa. Kaya niya pang lusutin. Because magaling siyang mga tuwiran. At ang panglima, kapatid, self-will, slothful. Buuin natin ang salita, slothfulness. Tanda natin, binigyan tayo ng Diyos ng lakas. Pero ang lakas na yan, pag ginamitan mo na ng katamaran, never mong maabot yung success. Amen? Kasi, kumbaga sa spiritual, sipagin mong magbasa ng Biblia. Sipagin mo ng manalangin. Sipagin mong magsimba. Amen? Para magtagumpay ka. Kumbaga sa trabaho. Huwag mong hayaan maubos ang maghapon na wala kang nagawa sa bahay. Amen? Ganun lang yan. Huwag niyong ubusin ang oras na wala kang nagawa. Okay, kaya kapatid, yan po yung mga hadlang sa tagumpay. Si Joshua, kapatid, yung nilid niyang tao, kapatid, bagong generation yan. Nadala niya po ang mga tao sa promised land dahil po sinunod niya kung ano ang bilin ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang liliko sa kaliwa. Huwag kang liliko sa kanan. Straight ka lang. Madadala mo ang mga Hudyo o Israelites sa promised land. Tinupad niya ho yun. May mga pagsubok, may mga problema, may mga hadlang, pero hindi siya natakot doon. Ginampanan pa rin ang payo ng Panginoon sa kanya. Kaya yun, natamo po nila ang promised land. Naiintindihan niyo po ba ako? Ngayon, ang successful, being prosperous and success is possible for those who are obedient. Tagalogin natin. Yung po palang pag-unlad, yung po palang successful o tagumpay, posible yan sa masunurin na tao. Kaya mo bang, Lord, gusto ko pong maging prosperous, gusto ko pong maging successful, but tulungan niyo po kung maging masunurin. Naintindihan niyo, kagaya ni Joshua at Caleb. Nagtagumpay po sila. Nagtagumpay si Joshua, nadala na ihatid niya ang mga tao sa promised land dahil ang ginawa niyang basihan ang salita ng Diyos. Remember, sa United States, lahat ng naging presidente sa Amerika, ang gamit nila ang Bible. Lahat ng presidente gumamit nito. Hindi lahat ng presidente gumamit nito. Lahat ng presidente na gumamit nito, Bible, lahat ng naging presidente, naging maunlad ang bansang Amerika. May hindi niyo, nagkukut pa nga sila ng mga verses. Pero yung mga presidenteng hindi ginamitan ng salita ng Diyos, unti-unti nang gumagana. Amen? Kaya mga kapatid, salita ng Diyos ang maglilid sa atin tungo sa tagumpay. Huwag mong kalimutan yan, huwag mong pabayaan. Dahil si Satan, pilit niyang niwawasak ang salita ng Diyos, pero hindi siya magtatagumpay. Amen? Okay. Manalangin po kayo bago ako manalangin. Hingin niyo sa Panginoon ng prosperous and success. Offer naman ng Diyos yan eh. Ba't mangako kayong maging masunurin sa lahat? Lalo na sa salitang pagbibigay, pag-soul winning. Pangakuhan niyo ang Panginoon. Sige, pray kayo bago ako mag-pray.
Dakilang Ama, salamat dahil ang salita ninyo ay nakapagbibigay sa amin ng liwanag, nakakapagpalakas sa amin pong panghihina, nakakatulong po sa aming kaisipan at sa aming espiritual. Salamat po, Panginoon. Nawa maging masipag kaming mahalin, sundin ang inyong salita at basahin ito. Tulungan niyo po kami huwag maging pabayang Kristiyano sa aming mga tungkulin, sa aming paglilingkod. At higit sa lahat, bigyan niyo po ang bawat isa amin ng katapangan sa pagdadala ng kaluluwa. Huwag alisin niyo po sa amin ang pagdududa. Magdalawang isip, alisin niyo po sa amin. Nawa maging buo po ang aming tiwala sa iyo. Bless niyo po ang bawat Kristiyano nandito. Patnubayan niyo po silang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.